bahay namin ng mga anak ko. Lagi kong ginaganon kasi sobrang proud ako, guys. Pinaghirapan ko talaga ang bahay na to. At nakita ninyo, yung mga bagay madaling sabihin eh. Pero ang hindi ko pwedeng, hindi maipagkakaila, hindi mapagsisinungaling sa inyo, lahat ng kwento ng buhay ko na talagang naging parte kayo. Okay? So, nagtrabaho ako, buntis ako kay Mayumi, 6 months, 7 months, 8 months, hanggang 9 months, hanggang araw na pumutok yung tubig ko, guys. Galing din ako sa trabaho nun. Hi guys! Ngayong hapon. So, pagkatapos natin, tumatawa na lang ako palagi. Ganun talaga, basta magaan lang yung ating pakiramdam. Pwede tayong tumawa anytime of the day. Huwag naman yung tumatawa ka na walang tigil kasi buang ng labas mo nun, di ba? But anyway, andito ako ngayon sa JPRS, Hollow Block Center ng General Santos City. Malapit lang sa bahay ng kapatid ko dahil ako'y nagkakanvas ng bricks para sa ating front yard. Diba sinabi ko sa inyo kanina sa recent upload natin na ito yung balak kong ilagay. So naghahanap ako, may nakita ako ditong mga shape. Ayan. So ito yung pinaka-target ko talaga. Sa lahat ng napagtanungan namin, ito yung pinakamura. 9 pesos ate. 9 pesos yung kada isa nito. Tapos pag nagpa-labor ka sa kanila, dagdag ka ng 5 piso kada bricks. Ibig sabihin, 14 pesos siya kada bricks. Kasama na yung pag-install or paglagay doon sa iyong area. So, tingnan natin dito ang mga options. Meron ganitong shape. Pero feeling ko lang ito yung shape na gusto ko kasi very minimalist, simple, traditional. I like it. Walang maraming pautot, guys. Gusto ko 'yan. Hindi sumasakit ang ulo ko diyan. Kaya ayoko, maganda din naman 'to, pero wala lang, ayoko ng maraming arte. So, maganda yung mga ganitong mga style. Ayan. Ay, anong kulay to? Kinulayan ba to? Parts? May kulay ba yan? Gusto ko yan. Anong kulay yan? Ha? Pero bakit red? Bakit red, no? Bakit red lagi yung inalagay? Eto naman, eto yung zigzag. Ayoko niyan. Sakit ang ulo. Masakit ang ulo ko dyan. Eto, gusto ko tong ganito lang. Ayan. And then, maraming nag-comment sa inyo dun sa last upload ko na nag-advise kayo kung anong gagawin para hindi na tumubo yung damo. Maraming salamat. Iko-consider namin yun. Actually, kasali na daw yan sa gagawin mo mag-i-install ng bricks. So, 14 pesos. Kung kailangan natin ng 1,000 bricks, depende dun sa laki, papasukat natin mamaya kay kuya sa bahay. So, kung 1,000 yon, 14,000 pesos yung bricks area. Kasama na yung installation, kasama na yung bricks doon. All in na yun siya. Sila na din magpapatag, sila na maglalagay, lahat na. Okay, kasi kapag i-DIY siya, baka mamaya umalon-alon para tayo nasa dagat, no? Kasi alam niyo naman, hindi naman tayo expert dyan. Another option ko is etong ganito. Yung 6 sides. Gusto ko rin siya. Gusto ko rin tong ganito na shape. Pero, feeling ko wag na nating pahirapan yung sarili natin. Doon na lang tayo sa rectangular. Eto. Pero eto, may stock daw sila nito eh. Tsaka eto, may stock sila. Pero, siyempre yung walang stock sila kanina. Ano yung walang stock sila kanina? Ay, eto. Wala silang stock nun. Oh. So, ngayon ko lang nalaman, guys, ganyan pala ang presyuhan ng bricks. Iba pa yung bricks, iba pa yung mag-install. At syempre, nasa 2 o 3 tao daw yung maglalagay. At depende daw sa area, mga nasa 2 hanggang 3 araw din. So, like I said, depende no kung gaano kalaki yung area. Ilang tao yung magtatrabaho. But at least masaya ako kasi nakahanap na tayo. Kasi ilang araw na din kaming nagre-research online dito sa General Santos City kung saan kami kukuha. Pero sabi nga ni Madam Ten Gives, dito lang daw sila bumili. And I'm sure, nag-canvas na din si Madam Ten Gives kung sino yung magbibigay sa kanila ng pinakamura. So far, so good. So, eto yung ating napili, 14 pesos per bricks. Itatawagan natin si Kuya mamaya para pumunta sa bahay at masukat niya ng maayos. Kasi baka mamaya, mali pala yung aming computation, mapasobra, sayang naman. At baka naman kulang naman yung budget natin. So, I'm not saying it's more than 1,000 bricks. Mamaya natin yan malalaman kasi susukatin ni Kuya. And yeah, I guess I'll give you guys an update. Ayun. So, ito lang yung kailangan ko. Iba pa din yung sa tiles. Mamaya na naman yung tiles. I guess yun lang muna, guys. Saan ba si Kuya? Nakuha mo yung number? Okay. So, diretso na ako, guys, sa bahay. Uwi na kami dahil susunduin ko yung mga anak ko at dadalhin ko sila sa aming happy place. Happy place ng lahat. Alright. Tara.
A few Hi. Say hi. Say hi. Mayumi. Hi. Cat! What did the cat say? What did the cat say? Cat say what? Meow. Meow. Cat. Meow. Pagod na. Ouch. Come, we walk. Come. Time check. Alas 5 guys. Nilabas ko yung mga anak ko. So galing sa pag-check ng mga bricks kanina, sinundo ko lang yung mga bata. Alas 3, lumabas din kami. Pumunta kami dito sa may paborito naming hangout place. Sementeryo! Kung tinatanong po ninyo kung may nakalibing dito na pamilya namin, wala. Pero welcome po dito pumunta yung mga family to take a walk. Ang iba tumatakbo, basta hindi lang maingay. At hindi ka lang nakakasira ng mga properties, okay lang. So naging tambayan na din siya ng iba, no? Nakikita nyo, merong mga tumatakbo. Merong mga, yung mga iba nagpipiknik talaga sila kasama yung kanilang mga loved ones na sumakabilang buhay na. Pero yung iba dito, mostly pinakasikat dito na activity yung ginagawa is takbo-takbo, jogging at saka biking. Kasi nga, bata, magbabike, mas maganda dito kasi wala masyadong sasakyan at hindi din maingay. So dito ko dinadala yung mga anak ko, lalo na ngayon medyo maganda yung weather. Ayan, si Mayumi, oh, sobrang enjoy. Si Calby at si Chico, oh, kita nyo guys. Ayan. Tuwang-tuwa ang mga anak ko, oh. Ayan. Kaya nga sabi ko, no, sana lagi ako merong energy kasi ganitong edad ng mga bata, hindi pwede pa luya-luya guys. Hindi talaga bagay dito sa kanila ang mga masakiton. Masakiton, matamlay, hindi pwede sa ganitong edad. Dapat ay may ano ka, may energy ka na sumunod. Mag-check sa kanila. Kapatid ko ba yan? Si Ma'am Sheena ba yan? Hindi. Akala ko andyan siya. Gang, maraming nagabike ng mabilis ha. Usapan kasi namin magkakapatid, magkikita kami dito. Pero tinaydor na naman nila ako guys. Mga scammer talaga itong mga kapatid ko na to. Tama kayo, scammer talaga sila. Usapan namin 4 PM magkikita kami dito. Alas 5 na wala pa sila. So for sure, nagbabad na naman yun sa SM, sa mall. Mga walang ano, wala talaga itong mga kapatid ko na to. Mga prankster. Kanina pa kami dito, pero at least maaga kaming pumunta ng mga bata. Kasi nga, gusto ng mga anak ko yung ganito. And it's a good space. It's a good space at mapapagod sila. Kasi hindi kami natuloy ng dagat kasi yung ulan masyadong unpredictable. Sobrang saya nila kanina pa si Chico at si Calby. Tingnan nyo guys. Wow! O, si Mayumi din. Pawis na nga siya eh, oh. Yeah. Saan ka punta? Dito lang tayo. Oo, jogging, picnic. Wag dyan. Dito lang tayo, oh. So, hindi ko alam kung ano yung i-message nila sunod sa akin ngayon. Kasi, normally dito kami nagkikita-kita ng mga kapatid ko. Pero maya-maya, mag-organize na naman sila ng dinner. So, hindi ko lang alam kung may dinner na mangyayari ngayon. Kasi nga, pinapatawag kapag ka nandito kami malapit. Pipi here, oh. Dali. Malapit na kasi ito sa bahay ni Madam Ten Gibbs. Itong sementeryo na pinupuntahan namin. Nabigla si Bunny. Sabi ko, Bunny,
tayo pupunta sa isang magandang lugar. Isang magandang lugar daw. Malawak, tahimik. Pagdating namin sa inyo, Madam, ano to? Sementeryo. Dito natin nakukuha yung katahimikan. Pagod na. Pagod ka na. Ang cute ni Chico eh. Wow. Hi guys, andito kami ngayon sa bahay ni Madam Ten Gibbs. Ano ka? Vlog ko to. Hindi mo na ako nag-vlog. Oh, sino ka? Mga scammer to mga kapatid ko. Nag-antay ako 2 oras, hindi sila dumating. Meron akong something para kay Madam Sheena. It's a small thing. Pasip-sip tayo pa konti-konti kasi Pasko na. I got you something. Tarararan. What is it? It's a tulip hair tie. Wow, may hair tie si Mami. Gamitin ko yan sa trip namin. Hold mo muna. Ay, pacheck mo na, tita. Kiss Mami Shinshin. Kiss mo na, kiss. Yay! Hindi, lagi kay Mami Shinshin to. Grabe, imported pa to ha. Galing China. Can you stay in my home? Can you stay in my house? I wanna be with Mom. Mom Princess. I-open mo muna. Ito sa diya. Dahil lang. Hala cute. Yes, nasa dito. Yan lang, may adjust tulips. yun. Nasa tulips. Ipit sa hair. Ipit sa hair. Kadang ano sa tawag ni Ana? Ponytail. Crunchy? Scrunchy. Mag-ana-ana. Crunchy, oh. Guys, congratulations! Another good news ngayong hapon. Iba talaga. Sabi ko sa'yo, kain nyo. Sabi ng mga kapatid ko sa akin, hayaan mo yung pagsubok. Kasi tayo, blessed tayo sa lahat ng bagay. Sa family pa lang kota na kami. Blessed na kami sa family. At ngayon, Parts, ikaw na ang sunod. Alaka. Sabi ko kay Parts, dyan ka lang, maging ano ka lang, maging, tawag mo yan? Nonchalant. Nonchalant ba yan? Nonchalant. Ang ingay naman ng bahay mo, day. Guys, monetize na talaga si Madam Ten Gibbs. Maraming salamat po sa inyo. Kasi ang kanyang purpose is for therapy. Therapy para sa mga bata na merong autism. Kasi mahal yung therapy, guys. Kaya let's support Madam Ten Gibbs sa kanyang pagba-vlog. Kasi syempre merong mga nanay no na hindi nila afford magpa-therapy. Mahal talaga ang therapy. And kapag maging successful si Madam Ten Gibbs, inshallah, we shall see kasi alam ko ang pinakamalapit sa puso ni Madam Ten Gibbs mga bata na merong autism na case. Dahil alam niya ang hirap ng sacrifices, ang hirap ng pag-aalaga. Hindi pa kasali dyan yung mga therapy kasi kailangan talagang i-therapy. So, yeah, masaya kami. Maraming salamat sa inyo. Congratulations, Madam Ten G in the house. At dahil dyan, magti-TikTok kami na walang practice. Ang daming nanood ng video mo na shorts, di ba? Dahil dyan may part 2. Hala, may part 2 sila. Hala. Alam ko, hindi man si Madam Ten Gibbs sa inyo. Dapat lang, guys. Kasi kahit sa amin, talagang iba yung ano niya, iba yung kanyang aura. Ano lang, pasipsip lang kami din kasi syempre Pasko na, you know. At dito kami nagdi-dinner tonight. Kaya dapat mabait tayo sa kanya, guys. So, masayang-masaya kami for this. We are very happy. Kasi sinabi namin sa inyo na Madam Ten Gibbs, hindi niya in-expect. Ay, good morning. Good evening. Time check, alas 8 ng gabi. At andito ako sa kusina kasi nag-request ang mga anak ko ng spaghetti for tomorrow. At bukas tayo ay walang oras magluto. Kaya ngayon natin lulutuin yung kanilang request. Ang gusto ko sa spaghetti, madali lang siyang gawin. Basta kompleto lang yung ingredients. So, unang-una, tubig, papakuluan. Ayan, dito tayo na side.
Papakuluan ko lang yung tubig. Dahil, dyan natin lulutuin yung pasta. And then, ayan. Dyan natin lulutuin yung pasta. And yung spaghetti natin is Filipino style spaghetti. Madaming gamit dito na side. So, lulutuin ko lahat to kasi ang pasta, nakakain ng mga anak ko hanggang, depende kung gaano nila katagal kainin. Pero 2 days, sometimes 3 days. Hindi naman siya nasisira eh. Ang ginagawa ko is, iniinit ko na lang yung pasta or yung sauce. So, eto, mamaya, dito yan. Ako'y gagawa na ngayon ng ating sauce. And for today, Filipino style spaghetti. Sweet, meaty, and cheesy. And for the meat, ubusin ko lahat to guys. Isang ganito. Ubusin ko yan sa kada pack. And then, our meat will be ground beef na wala masyadong taba. And, yeah. Sangkap. So, dito meron pang kanin na tira. Gagawin natin yung fried rice bukas ng umaga. Masinsinan, yes. At ang gusto kong pag-usapan natin ay etong bahay. Kasi, hindi mo, maybe sa iba sa inyo nakarelate, maybe yung iba hindi nakarelate. Ganito lang ako mag-ano ng hiwa-hiwa, parang nasa park. Parang nakikipag-chismisan lang sa sari-sari store sa kabilang kanto. No? Andiyan na yung nanay ko, bagong dating galing trabaho, nagpasyal-pasyal konti. At dahil tulog na yung mga bata, magandang magluto. Si Calvin naman, nag-movie time siya. Si Chico nakatulog sa pagod dahil galing kami sa sementeryo. Doon kami liwaliw. Okay, so I remember, mag-flashback ako sa bahay na to, guys. Let me give you a flashback. Story time! Bukod sa maayong buntag at sa kwentong negosyo, you know me very well sa story time. Kasi nga, maraming nagtatanong sa akin, Madam, bakit ganito, ganyan? Guys, buhay ko pa lang. Hindi pa matapos-tapos yung kwento ko sa inyo. Sa buhay ko pa lang. Hindi ko kailangang magkaroon ng kwento ng iba. Kasi sa kwento pa lang ng buhay ko, madami na akong learnings eh. At alam ko marami sa inyo yung may ganitong kwento, pero hindi nyo magawang pag-usapan. Okay lang yan. Wala namang problema dyan. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng mga capacity. Ayan. So anyway, nakuha ko tong bahay na to. Nagdesisyon ako na kunin tong bahay na to 1 taon bago kami umuwi bago namin iwan yung Africa. Okay? So, basically, the moment na pumasok sa isip ko na posibleng hindi mag-work ang aking pag-aasawa dahil nga yung red flag naging maroon. Naging maroon yung red flag. So, nung naging maroon na yung red flag, naging maroon flag na siya, guys. Dumudugo-dugo araw-araw. Sabi ko, hindi pwedeng bumagsak kami ng mga anak ko na wala kaming kababagsakan. And during that time, alhamdulillah, God is very good. Kasi pray ako ng pray na, Lord, alam mo yung puso ko, alam mo yung intensyon ko sa ginagawa ko. Doon niyo ako nakilala sa buhay ko sa Uganda, Africa. Kung saan nakita niyo ako na sumasabak sa pagsubok ng buhay. Doon ako na-interview ng GMA. At kita nyo naman siguro na hindi AI lahat ng yon. Doon ko din nakilala si Wilbert Tolentino. Ayan. So, anyway, nung naisip ko na posibleng talagang ako'y hindi mag-work yung marriage kasi nga, hindi naman pwede pa ulit-ulit ka lang para kang sirang plaka tapos ulit-ulit lang yung kasalanan ginagawa sa'yo, talagang aabot sa point na give up ka. So, 1 year before kami umalis ng Africa, sabi ko, just in case lang, diba? Just in case lang na may mangyari. At least, bumagsak man kami ng mga anak ko, may kababagsakan kami na hindi kami
masasaktan. Okay? That's the proper word. So, during that time, nagtanong ako sa mga kapatid ko na nandito sa Pilipinas at si Madam Ten Gibbs ang aking advisor dahil siya ay maalam sa property based on her experience. So, nagpa-advise ako, nag-brainstorm kami. Sabi ko kako, gusto kong kumuha ng bahay para sa amin ng mga bata. And mind you guys, this is the first ever house in my name. This is the first ever electric bill in my name. This is the first ever home address under my name. Alhamdulillah. Okay? So, nung nalaman ni Madam Ten Gibbs na merong magtatayo ng bahay, actually, si Madam Ten Gibbs, dapat kapitbahay kami. Dapat bahay niya yung nasa corner. Kasi sabi niya, tabi lang tayo. Kasi ganyan kami magkakapatid, guys. Sirain man kami ng panahon. Siraan man kami ng ibang tao. Hindi nyo kami masisira magkakapatid. Okay? Masyado na po kaming nagsisiraan na kami lang magkakasama. So, pag may ibang tao na gustong manira sa amin, hindi na iipik yan. Ano na kami dyan? Immune. Kaya sabi ko sa inyo, ibuli nyo man ako, gamitin nyo man yung mga negative words sa akin. Tapakan nyo man ako, wala to, guys. Ayan. Hindi niyo ako nakikita na, masasaktan. Kasi, sa kapatid ko pa lang, mga kapatid ko pa lang, kota na ako. Pag meron akong mali, pag meron akong pangit na nagawa or pangit na desisyon or pangit ako, ganun, pangit yung sinuot ko, talagang sila yung number 1 na nagsasabi. So, sabi ng kapatid ko, sige, kapitbahay tayo. So, kinuha niya yung bahay dyan sa may corner. Ngayon, nung nagbayaran na, sinabi ng developer na itong bahay sa corner ay meron na daw palang pagmamayari. Hindi ko lang sigurado kung eto na corner o yung sa opposite. Basta corner ang gusto ni Madam Ten Gibbs kasi gusto niya magnegosyo. At dahil malapit kami sa entrance. Ngayon, nung sinabi nila na meron nang nakakuha nung bahay sa corner, kahit alam ni Madam Ten Gibbs na siya ang nauna, nawalan na siya ng gana. So, nung nawalan siya ng gana, hindi na siya nagtuloy pa dito sa corner lot na yan. So, nakikita ninyo, ako na lang talaga dito mag-isa. Pero, nagkuha talaga siya ng bahay dyan. Masaya nga kami at excited kami. Dapat ngayon nga magkapit-bahay kami. Natuloy pa din naman siya, kumuha ng property dito na area subdivision, pero hindi na kami magkalapit. Okay? Kasi si Madam Ten Gibbs, very high, high believer ng mga insurance, ng property. Kailangan pa na akong isa, ha? Kailangan pa na akong isa. Ayan, guys, nagkulo-kulo na. Wait lang. Lagay lang natin. So, saglit lang, tayo, patalastas. Lagyan ko ng asin. Lalagyan ko ng mantika para hindi siya magbuo-buo. Ayan. Then, ilalagay ko na ang ating spaghetti pababa. So, sa spaghetti, dapat bantayan mo siya kasi ayaw mo na ma-overcook yung spaghetti or magiging lata. So, sana hindi ko siya makalimutan habang nakikipag-chismisan ako sa inyo, guys, no? But anyway, dapat magkapit-bahay kami ni Madam Ten Gibbs. That was 1 year bago kami umalis ng Africa. So finally, kinuha ko yung bahay, pinush ko sa pangalan ni Kahil. Pinayagan ako sa pangalan ni Kahil kasi si Kahil ay nakakapirma na. So kay Kuya Kahil yung pangalan ng bahay na to. At lagi kong sinasabihan yung mga anak ko na magiging bahay nila to magkakapatid. Okay? So, sobrang saya ng puso ko during that time. Imagine, papel pa lang yun, guys. Wala pa tong mga bahay. Wala pa tong subdivision. Nasa papel lang siya. Alam niyo, may mga number. So, sabi ko, Lord, eto na, kakayanin ko ba? Kasi first time ko, guys, we are talking about milyon na pirmahan na utang. Diba? Sabi ng iba, inggit na inggit yung iba. Nainggit din ba kayo sa, sacrifices? Nakita niyo ba yung sakripisyo? Mainggit din kayo dun. Kung nainggit kayo dun yung masasabi talaga na tama kayo ng kinakainggitan. Hindi pwedeng mainggit lang kayo sa outcome. Hindi pwedeng sa outcome lang kayo nakatutok. Tingnan nyo yung mga sacrifices. Doon kayo mag-focus. At kung nasabi nyo, wow, grabe pala yung sakripisyo niya para makuha niya yan. At kung talagang nakita nyo, na-appreciate nyo, ibig sabihin, magandang klase ng inggit yung nabuo sa inyo. Okay? Pero kapag nakita nyo, may bahay yan. Tapos ang susunod na mga sentence mo, puros na paninira, ibang klaseng inggit yan. Yan yung inggit na nakakalason. Yan yung inggit na dahan-dahang papatay sa'yo. Yan yung inggit na kapag hindi ka nakagawa ng paraan,
para malugmok yung taong kinakainggitan mo, ay talagang magiging unhappy ka sa buhay mo. Sobrang delikado niyan, guys. Delikadong delikado yan. Okay? My point is, pag nakita niyo yung isang tao na may magandang nangyayari sa buhay niya, meron siyang napupundar sa buhay niya, kahit anong klaseng pundar yan, mapa-cellphone man yan, mapasasakyan man yan, mapamotorsiklo man yan, tingnan niyo kung ano yung ginagawa ng tao behind that. Okay? Yung sakripisyo niya. Kasi hindi nyo nakikita. Yun nga nakikita ninyo, galit na galit pa kayo eh. Naka-close pa yung mga mata at utak ninyo, ayaw nyong tanggapin eh. How much more kapag hindi nyo nakikita? O, 'di ba? So ngayon, napirmahan ko tong bahay na to. Tinayo siya guys ng dahan-dahan. Pero nung lupa pa lang tong bahay na to. So anyway guys, I was saying na nung hindi pa natayo tong bahay na to, nasa Africa kami ng mga anak ko. Sinasabihan ko yung kapatid ko, sino sa kanila, guys, kung dadaan kayo dun sa area ng bahay ko, pa-picture naman ako, pa-send naman ako ng video. Kasi nag-iipon ako ng motivation para hindi ako tamarin sa pagbayad. During that time, equity pa lang yung binabayaran ko. At alam niyo kung bakit ako nag-focus sa bahay. 10 taon ako sa abroad, sa Thailand. Hindi ako nakapagpundar ng bahay. Hindi dahil sa wala akong budget, kundi mali yung aking priority. Maling-mali yung priority ko for 10 years na nasa Thailand ako. Alam niyo anong priority ko that time? Magbiyahe, mag-travel, kumain, ganun ang priority ko. Sabi ko, hindi sumagi sa isipan ko na napakahalaga pala nung may sarili kang bahay. Sa edad ko na 23, hanggang umabot po ako ng 31, 23, wait lang, 7, 8. Kasi 9 years ako sa Thailand eh. So 23 plus 9, 32. Hanggang umabot ako ng 32. Imagine nyo guys ha. Later ko na na-realize na magkaroon ng sariling bahay nun nang kasagsagan ng problema ko sa ex-husband ko. Na nakatingin ako sa mga itsura ng mukha, sa itsura ng mga anak ko at nakikita ko, Lord, wala kaming bahay. Ang babata pa ng mga anak ko, doon pumasok sa isipan ko. At nung hindi nag-work yung relationship ko sa tatay ni Kuya Kahil, nagre-renta lang din kami noon sa Thailand. So talagang sobrang mahirap pala na wala kang sariling bahay. Pero hindi ko masyadong na-feel yun kasi sa Thailand ako nagtatrabaho. Renta lang talaga kami doon kasi hindi ka naman pwede magkaroon ng sariling property. Pero nung nasa Uganda, ibang usapan na yon kasi yung mga anak ko, half sila and then half Pinoy. So sabi ko, dun talaga tumatak sa isipan ko na kailangan namin ng bahay. In just a period of 1 year, umuwi kami dito 2023, right? 2023 kasi magtatatlong taon kami ngayong 2026 dito sa Pilipinas. Umuwi kami 2023, ibig sabihin 2022 na taon ko siya guys inasikaso. So anyway guys, I wanted to complete the story, no? During that time, hindi pa gawa itong bahay. Hi, Nak. You wanna sit with Mama? Come. Come, halika. Dito ka, dali. Halika. Wow. Why? Hug Mama, kiss Mama. Wow. Mwah. Ayan si Mayumi. Just say hi to them. Say hi. Hi. Hi, come. Come. No. Magaling na siya magsabi ng no. So, during that time, grabe naman yung mga kapatid ko guys, sobrang supportive. Pero that time, hindi naman nila alam na ganun na pala yung nangyayari sa marriage ko. So, maya-maya, sinisenda nila ako ng pictures, videos, kahit na lupa pa lang to guys ha, mind you, lupa pa lang talaga siya. Pero natutuwa ako kasi, ayan na, may lupa na, tatayuan na lang siya. And then, unang uwi namin dito, that was 2022, end of 2022. So, pagka-uwi namin na time, tamang-tama, natayo na yung bahay. Dahan-dahan na siya. Before that, natayo na yung bahay. May mga pictures na sinend sa akin yung kapatid ko, na ongoing pa lang siya. Itatry ko guys itatry ko hanapin yung pictures kasi minsan na-upload ko naman yata sa Facebook, hahanapin ko lang siya. Pero nung pagka-uwi namin, kompleto na talaga itong bahay. So, na siya guys, tumatayo na siya, pero hindi pa siya as in talaga na meron ng tiles, meron ganito, ganyan. And then, tamang-tama, ewan ko ba talagang na-arrange din talaga
na pagka-uwi nung 2023, pagka-uwi namin 2023, talagang nakompleto na itong bahay at nakompleto ko din yung aking equity. Ibig sabihin nun, pwede na naming tirahan yung bahay, guys. Pero during that time, hindi pa na-process kung ano ba, magbabangko ba, magpapag-ibig ba. So, kinailangan ko talagang kausapin yung developer. At sa awa naman ng Diyos, pinayagan kami ng mga anak ko. Pero kailangan pa din namin i-set up yung bahay. Kaya naman, talagang pagkadating namin dito, galing Pilipinas, bakbakan, kung nakita ninyo, kung nakasunod kayo sa vlog ko, bakbakan yung aking pagbebenta. And to think, buntis ako kay Mayumi during that time. Buntis ako kay Mayumi noon, and hindi ako tumigil sa pagtatrabaho kasi nga pinapagawa ko yung bahay that time. Okay? Nagbebenta ako ng mga alahas, nagbebenta ako mga damit sa boutique ng ate ko. Nakikibenta lang ako kasi that time wala pa talaga akong physical store. And then, tinarget ko dahan-dahan yung bahay namin. And sabi ko, in 6 months time, dapat makalipat na kami sa sarili naming bahay. So, in 6 months, guys, natapos ko yung kailangan kong tapusin. Nalagay ko yung, para lang sa mga security lang muna ng mga bata at comfort. So, pinalagay ko yung grills, nagpalagay na ako ng aircon sa kwarto nila. May aircon ako sa kwarto ko, pero very limited ko lang to gamitin. Kasi hindi ko ba alam kung tumatanda na ako, guys. Nilalamig na ako talaga. Sa kotse, halos hindi ako magpa-aircon, 27. Sa kwarto, ginagamit ko lang kapag kaganito, nandyan yung mga bata. Pero pag wala sila, ino-off ko kasi nilalamig ako. Yung sa living room naman, kapag wala lang pasok, malimit din siyang gamitin. Ang pinakagamit dito na aircon, yung kwarto ng mga bata. Kasi syempre, doon sila tumatambay during daytime at saka nighttime natutulog sila. But anyway, God is so good na hanggang nung 6 months time na yun na target ko, natapos ko din talaga yung kailangan tapusin. And then we moved in dito sa bahay. And guys, walang kapantay yung pakiramdam na merong sariling bahay. Kaya nga kapag ako'y nagbablog, talagang sinasabi ko at kinikwento ko at talagang ina-advise ko sa iba na sa murang edad ninyo, kung kayo nakagraduate na ng university at iba yung inyong priority, okay? Sa mga kakilala ko na mga dalaga pa, wala pang anak, kung iba yung priority nila, tinatry kong i-advise na gawin yung priority, yung bahay muna. Yun muna, kahit gaano kalaki ng bahay, basta bahay sa iyo, lupa sa iyo, kahit gaano kalaki, it doesn't matter. Pero yung sayo, iba ang feeling. So, sobrang sarap sa feeling every time na, yung unang pasok namin dito, talagang hindi ako makapaniwala na, wow, may bahay kami ng mga anak ko. First time to. Bahay talaga namin. At I'm very proud na lagi kong sinasabi sa inyo, bahay ko, bahay namin ng mga anak ko. Lagi kong ginaganon kasi sobrang proud ako, guys. Pinaghirapan ko talaga ang bahay na to. At nakita ninyo, yung mga bagay madaling sabihin eh. Pero ang hindi ko pwedeng, hindi maipagkakaila, hindi mapagsisinungaling sa inyo, lahat ng kwento ng buhay ko na talagang naging parte kayo. Okay? So, nagtrabaho ako, buntis ako kay Mayumi, 6 months, 7 months, 8 months, hanggang 9 months, hanggang araw na pumutok yung tubig ko, guys. Galing din ako sa trabaho nun. Yun yung araw na piniprepare ko yung butik ko na sarili para buksan yung Mayumi Thailand closet. So, grabe talaga, guys, yung sakripisyo ko behind sa bahay na to. And I am still sacrificing every single day. And I don't regret that because this is my choice. This is my choice for my children. Okay? At araw-araw na ginawa ng Diyos, kapag napapagod ako or walang-wala ako or talagang, alam niyo yung pagod, hindi pagod na physical eh. Yung pagod na nararamdaman ko paminsan-minsan. Check natin kung nagre-recording tayo kasi minsan hindi siya nagre-recording tapos nahirapan akong ayan. Iba siya na pagod. May pagod kasi na pagod ka lang physical eh. Pero may pagod na hindi mo alam saan galing. May pagod na mental pagod ka, mentally pagod ka, physically pagod ka, financially pagod ka sa lahat ng responsibilidad mo. May ganung klaseng pagod. At alam ko meron sa inyo dito nakaka-relate. And guys, kapag kaganyan na klase ng pagod, kailangan yung huminto, kailangan yung magpahinga, kailangan yung maghanap ulit ng motivation, kailangan yung ulit maghanap ng rason. Okay? Hindi pwedeng, pagod ka lang ng pagod, hindi mo naman alam kung saan napupunta. Hindi pwedeng ganun. So, ako ang ginagawa ko, guys, tinititigan ko yung mga anak ko kapag andito kami sa bahay. Tapos, pagod ako. Doon bumabalik yung sigla ko. Totoo yan, hindi yan siya, na walang basihan. Alam ko maraming makaka-relate dyan. At kung tulog naman yung mga anak ko, umuupo ako sa labas ng bahay.
ina-appreciate ko yung bahay ng mga anak ko. Doon ako kumukuha ng lakas para magpatuloy sa araw-araw. Okay? Kahit na hindi nyo maalala siguro yung araw, kahit na may mga special invitation ako guys, may mga biyahe ako, may mga kailangan akong asikasuhin, trabaho pa din talaga yung ginagawa ko sa cellphone ko. Kaya maraming nagtatanong, ma'am, di ba nagmamaneho ka sa Uganda? Bakit ayaw mo magmaneho sa Pilipinas? Sa Uganda, wala akong choice. Dito, kasi sa Pilipinas, at least meron tayong choice. Kasi yung kamay ko at yung utak ko nagtatrabaho ng sabayan. Kaya kahit hindi ako nagmamaneho, nagtatrabaho at productive ako. Okay? So, etong bahay ko, simula sa bintana, simula sa lahat, meron mga nagmamahal sa mga anak ko na talagang nagbibigay, nagre-regalo. Alam nila yan. Of course, hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan nila. Alam nila yan. Nanonood yan sila. Maraming salamat sa inyo. Kayo po ay naging parte ng masasayang alaala namin ng mga anak ko. Mas mabigat naman yung masasayang alaala, no? But etong bahay na to, guys, it makes me very, very happy. Very, very, humble, by the way. Ayan. So, iba pa din pag may bahay ka. Iba pa din pag may bahay ka. And, I would like to go back dun sa mensahe ko sa vlog na to, guys, no? Kapag madali lang sa tao yung mainggit, yung inggit madaling nabibuild yan. Okay? At by the way, guys, ang inggit nakakapatay yan. Okay? Kaya kapag nainggit ang isang tao at umakyat sa ulo nila, marami po silang pwedeng gawin na hindi mo inaakala. Kasi yan po ay ang klase ng inggit na nakakalason. Alright? I have seen a lot. I have experienced a lot sa buhay ko, guys. Nakita ko na yung mga ganyan. Though minsan, hindi pa naiiwasan, nasasyak ka pa din talaga kasi hindi mo naman talaga ini-expect. Pero kapag ang inggit umabot sa utak ng tao, hindi mo aakalain yung kaya nilang gawin. At yung inggit, pag inggit ang nanaig, mamalalaman ng mga tao. Bakit malalaman ng mga tao? Kasi lalabas yan. Sisingaw yung inggit. Okay? At saka ako naniniwala ako, guys, no, na itong pag ang tao ay mali yung kanyang motibo, mali yung kanyang intensyon, lalabas at lalabas yan. Okay? Hindi naman bobo, hindi tanga, not unless nagbobobobohan. Anong dami kong bobo dun, nagtatanga-tangahan yung iba, pero hindi po bobo yung mga tao. Hindi po tanga yung mga tao. Matatalino po, lalong-lalo na, tayong Pilipino matatalino. Okay? Kaya ako kung tinatanong ninyo, maraming mga kanap-ganap, kesyo ganito, kesyo ganyan. I have said what I needed to say. I don't have to prove myself sa ibang tao. Alam ko ang kaya ko para sa akin at sa mga anak ko. Alam ko kung anong klaseng paghahanap buhay, anong klaseng sakripisyo yung ginagawa ko behind and in front of the camera. You guys. Okay? So again, sometimes makikita ng mga tao, magsasalita sila ng kung ano-ano, magsasalita sila ng mga tawag nito, ng mga haka-haka, just listen closely. Makinig kayo at obserbahan ninyo. Kasi, madali lang, guys, ang pinaka-delikadong bagay sa mundo ay ang isang tao na nagsisinungaling at tinatayuan niya na totoo yung sinasabi niya. Yan, delikadong-delikado talaga yan, guys. Naku talaga, sabi ko sa inyo. Pero kayo, bahala kayo, no, kung anong sasabihin niyo or what not. Pero obserbahan ninyo. Obserbahan nyo, 2 buwan ngayon, 3 buwan ngayon, 6 na buwan, simula ngayon. Obserbahan ninyo. Okay? So, once again, you guys, ako po muna ay mag-aayos ng aking gamit dahil meron akong imbitasyon. At hindi ko po yan hihindian dahil ang sarap din talagang, ang sarap din huminga paminsan-minsan. Let's not beat ourselves up. Dear mommy, single nanay, single parent, let's not overbeat ourselves. Let's try to breathe when we need to breathe. We deserve to breathe. Yun lang. Okay? At we should not feel guilty about that.
Okay, guys? So, yun lang ang sasabihin ko sa inyo ngayong gabi. Sana may natutunan ang all. Again, another, ano na naman yun, no? Siyempre, hindi naman tayo pwedeng maggalaw-galaw ngayon kasi siyempre, alas 8 na ng gabi, nagluto lang akong spaghetti, and then maglilinis sa kwarto ko, and then, ako'y manonood ng aking paboritong comedy show sa Netflix, at ako'y mag-good night na sa aking mga anak. Tulog na sila actually, nagising lang si Mayumi, si Calvin nanonood ng TV, si nanay ko nag-shower. Ayan. So, I'll see you guys bukas ng umaga. Much love, Princess Higa.